Hello guys, hello Gemini, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung ano yung mensahe sa iyo ng baraha para sa linggong ito. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate, gamitin mo yung intuition sa panonood. Okay, sacred space and sorceress. Okay, so Gemini, doon sa mga single na Gemini, nagmamanifest ka ba ng relationship, true love, or twin flame, or partnership, or collaboration, alliances, connection? Kasi kung yun yung minamanifest mo ngayon, oras na para maging seryoso ka sa minamanifest mo. Sinasabi dito na you are a magical person na kayang ma-manifest yung mga clear intention mo into reality. So, simulan mo na sa linggong ito na gumawa ng altar or mag-manifest, magsimba, patatagin, palakasin yung spiritual mong pamumuhay para makuha mo yung manifestation na gusto mo. Okay. Okay, temptation. Kaso lang, mag-iingat ka sa linggong ito dahil posibleng maraming temptation na ma-encounter ka sa linggong ito. Ibig sabihin, maraming mga sagabal sa buhay, maraming mga kontra sa mga hangarin mo, sa mga plano mo, na may encounter ka sa linggong ito. Two Pentacles, nakikita ko na posibleng nandun ka sa sitwasyon sa linggong ito na nagtitipid ka sa pera o parang minamanage mo yung iyong financial, sobrang higpit mo sa pera, parang lahat ng expenses mo, lahat ng nilalabas mong salapi, pinapasok mo ay sinusulat mo siya. So you're managing your financial very strictly, diba? Sobrang stricto ka sa pag-manage ng financial mo or sa pagbabalance. Okay, next is 13, the Lord of Shadows. May posibleng kapamilya ka, Gemini, na magpapaalam sa'yo, siguro dahil siya ay pupunta ng ibang bansa or pwedeng magtatrabaho siya sa ibang lugar, or posibleng meron kang maaalala or meron kang parang magre-reminisce ka, pwedeng may magsa-celebrate mga death anniversary ng family members or kakilala. Okay, itong Four of Cups na to is posibleng sa relationship. Pwedeng may Gemini ditong single na naghihintay dahil nasa sitwasyon siyang medyo may edad na siya. So, until now, naghihintay pa rin siya kung kailan siya makakapag-asawa or parang mayroon pa rin siyang hope na parang hindi pa huli ang lahat. So, yun. If you're in a long-distance relationship, nakikita ko na siguro nag-away kayo ng karelasyon mo. So, ngayon is siguro naghihintay ka kung kailan ka susuyuin or kailan ka tatawagan or kailan makikipagbati sa'yo yung iyong loved ones or iyong karelasyon. Okay, so 7 of Swords, nako, is your energy yan. So, sinasabi dyan sa'yo na huwag kang masyadong tuso sa linggong ito. Okay? Lalo na sa relationship. So, sinasabi ng baraha, huwag kang masyadong maging advanced para sa future mo. So, kung may mga plano ka para sa future, make sure na pag-isipan mo siya ng doble-doble. Kasi pwede kang magdesisyon ng hindi mo masyadong pinag-iisipan and pwede kang maloko, ma-scam, or pwede kang magsisi sa bandang huli. Okay? 3 of Cups, merong celebratory energy ka. So, paki-comment sa comment section if you're Gemini na may celebration ka na inihahanda or pinaghahandaan. And 9 of Cups, isang family celebration, family travel, vacation, or anong klase mong paglalakbayan ang posibleng pinagpaplanuhan nyo para sa Christmas. Okay, reverse na 4 of Wands. Nakikita ko share dito na may isang pamilya na nagpaplano sila para sa isang okasyon. Like for example, birthday celebration, Thanksgiving, Christmas party, Christmas reunion.
or wedding anniversaries, hindi sila magkasundo-sundo sa mga gusto nila. So, yun yung pwedeng maging dahilan dito ng 5 of Wands, is yung magdidiskusyon sila dahil hindi sila magkasundo sa mga gusto nilang mangyari. Like sa pagkain, sa location, sa transportation, kung saan sila sasakay, ganyan-ganito, hindi sila magkasundo. Okay? So, the World 3 is sinasabi sa'yo na mayroon kang ma-accomplish na isang plano sa buhay bago matapos yung taong ito. Okay? Diba? New beginning. So, it's a confirmation, guys, na mayroon kang ma-accomplish, mayroon kang sisimulan na ma-accomplish mo, or may magsisimula na posibleng matapos. Or pwedeng may matatapos na sinimulan ka. Pwedeng financial problems, or pwedeng health issue. So, sinasabi natin dito na pwedeng may mga financial issues kayo na ma-overcome nyo this week, or pwedeng this the rest ng 2024 na to. 1 month and how many days. Okay? So, Queen of Cups, may relationship dito na posibleng hindi matuloy. So, yun, mag-iingat ka. Siguro sa issue ng financial, or posibleng dahil sa mga tao sa paligid mo na pwedeng sila yung rason kung bakit hindi mo matuloy-tuloy itong plano mo sa relationship. Like yung planong pag-asawa, ayaw ng in-laws, planong pagkakaroon ng anak, planong pagkakaroon ng ganito-ganyan. So, hindi masyadong klaro. High Priest, sumunod ka sa sinasabi ng iyong intuition. O, diba? Sa confirmation dito, na isa sa mga wishes mo ang posibleng ma-fulfill, parang abot kamay mo na siya. So, isang dangkal na lang, hawak mo na yung pangarap mo. So, pwedeng malapit ka ng graduate, malapit ka ng umuwi ng Pilipinas, malapit ng matapos yung kontrata, malapit ka ng magpakasal, malapit ka ng parang mag-asawa, parang gano'n, or malapit ng mabuo yung bahay mong pinapagawa. So, nakikita natin dito na on the way ka na sa emotional and financial wish fulfillment, sa kung ano mang niluluto mo. Back to back yung ano mo yung work mo. So, nakikita natin na sobrang napaka-hardworking, nagmo-multitask ka, sobrang sipag, sobrang nakafocus ka talaga kasi yun yung minamanifest mo Travel plans, and then relocation. Mag-iingat kayo. So, dito sa plano mo sa trabaho, paglilipat ng trabaho, paglilipat ng negosyo, paglilipat ng ano pa bang lipat dito. Kasi maraming gustong gawin kayo movement. Pag-isipan mo mabuti, kung kikita ka ba dyan ng malaki, or magsasayang ka lang ng pera, or kikita ka dyan ng sobra-sobra or doble. So, yun yung sinasabi ng baraha. Thank you guys for watching, and see you again. Bye!